So yun, what's up sa mga tropa natin dyan at Chibay. Once again, Makoy ng Dugo Makata TV. Panibagong araw, panibagong review. At ang panonood natin ngayon ay ang mainit pa rin issue ni Pex sa pagkakaban niya sa Liga. Kailan lang ay naglabas siya ng kanta niyang Tuldok na may reaction video rin tayo noon. Hanapin niyo sa profile natin. Pero ang pag-uusapan natin ang mainit na issue pa rin ni Pex sa pagkakaban niya sa Liga. At di ka na pagtatagalin. Let's go! September 2021 ay ginanap na nga ang Isabuhay 2021 semifinals kung saan makakaharap ni Apex sa isang dikdikang labanan si Goryong Talas na nagsanhi ng kanyang pagkalaglag sa turna. However, dito na nga nagsimula ang ilang haka-haka na may nagaganap daw na pustahan sa loob ng liga. Ito yung sinasabi na na naging pagkatalo ni Pex nung kay Goryong Talas na pinagsimulan ng ng issue ng sugal sa liga. Dito yata nangyari yung yung sinabi niya noon na issue yun. Panoorin natin. Na ipinoint out din ng kanyang kalaban mismo noon na si Goryong 300 ako dyan. Si Harlem, dinig na dinig kagad yung Talas sa taon namang 2025 habang katunggali si Harlem. Sobrang dami mong kagaguhan na nagsimula sa mga bagay na kaalam mo lang simple. Dahil kung di ka nagpasugal, no laban namin ng Apex, malamang bumabattle pa rin dapat dito si Kadiente. Backtrack muna ulit. Ito na yung issue na yun. Noong Disyembre taong 2021, naganap naman ang Poison 13 versus Akata kung saan nangyari na nga ang kontrobersyal na rounds ni Akata na patama di umano sa buong flip top at pati na rin sa mismong presidente ng liga na si Enigma. Ito yung matinding pangungupal ni Akata nun sa yung quarantine battle na ron kay si Luxury yata kalaban niya rito kung hindi ako nagkakamali. Huwag niyo nga sisihin yung 3GS. Bakit mo kantangan na yung Lika? Ngina, wala namang Tama ba si Luxury ba kalaban niya rito? conspiracy sa likod ng battle rap at pa rin sa ayaw maniwala. Iyak pa, Enigma! Lift up, kadiri kayo! And there's so much evidence to support kayong mga maledukadong nanatiling battle rap slave doing everything for fame while a Chinese man is getting paid. Ayan yung mga linyahang gano'n You already surrendered your life to Enigma's machine. Ikaw ay property owned. And your owner is exploiting your suffering. Ito'y poverty born. Akata out. Sa wakas, sa utak ko wala ng hassle. Siguro babalik na lang ako ulit kapag si Enigma na yung kabatel. Maaaring naging dahilan ng pagkaban ni Akata sa flip top. Tandaan nyo pagdating sa battle rap, Ito naman yung laban ni Harlem noon tsaka ni Goryong Talas kung saan bringing out niya dito yung issue na binitawan noon ni Pex sa laban nila ni Sinyo. Pakinggan natin kung paano niya nirelate yung issue. kailangan nyo maging humble. Di lang basta mahusay. Yung mga idol nyo, mga nakaban dito, at di makabalik, silang buhay ng mga patunay na hindi sapat magaling na mag-rap. Tama rin dapat desisyon nyo sa buhay. Tama, yung anggulo yun. Pero panarin mo natin December 2022 ay ginanap naman ang itinuturing noong Battle of the Century kung saan maghaharap ang dalawang mainit na joker na sina Sinyo at Apex. Hindi to battle of the year! Ito yung body book of the century! Kahit manggaling pa sa barracks yung mga gamit mo ng weaponry, nagpaturo sa maestro, nagpatluto kay Tipsy D, kahit magpatulong sa abakadas kukulangin sa A to Z! Ngunit sa mga susunod na rounds ni Apex ay tila nagbago ang ihip ng hangin nang pumanig siya sa mga sinabi ni Akata noon at naglabas na rin ng kanyang maanghang na salita. Ito na nga yung naging laban nila ni Pex tsaka ni Sinyo. Noong 2023 ba yun? Yung naging laban nila noon. Patungkol sa di umano'y nangyayari sa loob ng flip top na siguro'y hindi niya na masikmura. Sinyo versus Apex, pustahan na naman!
Sunugan ng pera hanggang sa yung bulsa walang laman. Yung ganyang galawan puro lang katangahan dahil sugal sa labanan ang ugat ng dayaan. Si Enigma, paano nyo naloko? Yung flip top, ginawa nyong monopolyo. Yung liga, naging negosyo. Napupolitika, nabibili yung boto, yung may-ari, yung financer, yung mga judges, magkakasosyo. So, ang bigat nung paratang niyang yun, no, na ginagawa monopolyo, ganyan. Pero sinabi niyang si Enigma paano niya naloko. So, ibig sabihin, hindi alam ni Enigma yung isyong yun. Kasi kung alam naman ni Enigma yun, sigurado hindi naman niya ito-tolerate yun. Kasi alam naman niya na maka-apekto sa judging ng mga MC na kasali sa liga. Flip top, kayo na rin gumagawa ng sarili nyong lapida. Totoo naman yung mga banat ni Akata. Masakit lang yung pagkakasabi niya. Ito pa isa na sa anggulo niya yun, parang samang-ayon pa sa isang band na, alam mo yun, na nangupal sa liga. Dati, yung flip top, puro lang tunay. Yung hinahanap, puro lang husay. Ngayon, parang iba na yung kulay. Wala na paki si Arik sa kultura kasi meron na siyang anak na binubuhay. Ito pa isang napakabigat dito, yung oo nga, sa battle pwede mong sabihin lahat na kung ano mang gusto mong sabihin, pero sa puntong ganto na idadamay mo pati anak ng presidente ng liga, parang parang napakasobra noon. Sa issue na sugal na hindi ka naman sigurado kung sinang ayunan talaga ni Enigma. Kung sino pa yung mga pumupusta, sila rin yung mga huradong humuhusga. Ito pa isa. Ito yung mabigat na niya eh. Yun, bago ba magsimula may pusta ako kay J-Black, pero Ito pa isang mahirap dito eh, yung gumawa ka na ng alam mong sablay eh, sinabi mo pa sa camera. gusto kong maging patas. Kaya yung mga magagaling dito sa flip top na uubos na. Baka sabihin nyo, si Sinyo, di ko tinira. Natural! Joker nga, di ba wala yung bilang sa sugal? Kaya yung pupusta sa'yo kung hindi ubod ng tanga, eh may toyo lang talaga. Hindi, aminado ako, nag-TH ako Balik sa ka mga natin doon. Joker nga, di ba wala yung bilang sa sugal? Kaya yung pupusta sa'yo kung hindi ubod ng tanga, eh may toyo lang talaga. Hindi, aminado ako, nag-TH ako sa mga ibang bagay katulad ng kay Toyo na 1 milyon yan. Kung ako, pupusta ako 1 milyon, hindi ko hayaang matalo yun. However, bago i-anunsyo ang panalo, ay nagsalita muna si Enigma patungkol dito. Kahit ano sabihin niyo, Pex, hindi dahil sa flip top, hindi natin mapapanood yung mga ganitong klaseng laban. Kaya bahala kayo dyan. So, kitang-kita mo sa sa komento pa lang ni Enigma nung after nilang maglaban ni Sinyo eh naglabas na siya ng ganong nararamdaman niya, no? So, ibig talaga dinamdam talaga ni Enigma yung puntong yun. Ganun pa man, nairaos pa rin ng maayos ang event at sa huli, itinanghal na panalo si Apex. Moto Lumurado, 5-0, magingay para kay Apex. At kung makikita nyo, Dito nanalo sa botong 5-0 na kung saan ito na rin yung naging huling laban niya sa liga. inapiran pa nga siya ni Enigma at ayon mismo kay Apex sa isa niyang interview galing BID ni Looney. Kasi parang naramdaman ko, iba yung parang lamig ni Enigma nung pag, ano niya sa'yo eh. Yung after nung battle eh. Parang may sinabi siya na, ano mga to, dyan, hindi niyo mapapag... Yun nga yun, yung naging komento niya pagkatapos ng laro ni Pex tsaka ni Sinyo. Panood to. Isa bago i-announce ko siguro. Nagka-closure pa kayo after nung battle nyo? Nagkausap pa kayo? Pero okay kami after nung battle, nagkausap kami. Biniro niya pa nga ako na, uy, titira mo ako ah.
Pero hindi ibig sabihin no na okay lang sa kanya yung puna mo sa issue yun noon. Sinabi ko lang kung gusto ko lang ilabas kung yung nasa dibdib So ko. for the record, maayos kayo ni Enigma ngayon? Okay kami ni Enigma ngayon. Okay. Tama naman yung sinabi niya lang kung ano yung nararamdaman niya, pero yung mga angle na sobrang bibigat na gano'n. Pagkatapos ng laban niya Hindi. kay Sinyo, nakita na lang natin muli sa big stage ang isang Apex noong 2023. Yun nga lang, ito ay sa ligang SP, kung saan nilabas muli ang issue na ito ng kalaban niyang 3GS na si M-Zite. Paano kung mabadibag ko to dito? Ano sasabihin mo? Nakapusta mga hurado? Ito ang ganda ng linyahan ni M-Site dito. Alam ko siya yung panalo dito eh. Kasi alam ko nag-chok si si Apex. So paano na? Gagawa na naman siya ng kasinungalingan at kasiraan na ang pinakadahilan lang ay natalo siya. Kung gusto mong manalo, huwag kang makampante. Kung ayaw mo matalo, huwag ka nasasali. Tama nga naman. Hinimay ko kung sino ka sa taas at baba ng entablado, kung paano ka tumira ng patalikod. Mga kasinungalingan at pagbibintang mo sa liga sa mga MC at sa mga tao pang na-involve. Pibus, ingat naman sa mga pinapasok, huwag ka masyadong pabaya. Isipin mo nga, kung kay Enigma nga nagawa niya yun, sa'yo pa kaya? Gago ang tunay na mahusay, hindi sip-sip sa tumbong ni Enigma. Palibasa, ramdam mo pa rin yung impact parang Fukushima. Cold-blooded, dugong ninja. Crapper lang kaya mong ibadibag, tigi-tigisa, samantalang ako, buong liga, ina Hiroshima. Tumukha So parang lumalabas sa linya niyang yun na yun nga. Ito mga tropang 3GS palibasa yun nga lagi yung nilalapagan ni Enigma sa mga competition nila. Lumalabas sa mga punto ni Apex na sip-sip nga sila. man sa umpisa, tila hindi kondisyon ang mga panabong na bara ni Apex. At mahalata mo rin na parang ginawa niya lang ito para sa TF. Siguro dahil hindi ito kasing big deal kung ikukumpara mo sa Flip Top. Magpi-freestyle lang ako ng mga sakto na rap. Di ko na kailangan i-pronounce na sagad. Makikinig lang ako ng mga bars mo na wa. O di ba, Pibus? 500,000 agad. Ito ba yung isang naging issue, yung TF na yan, yung TF niya yun sa PSP na 500k. Na. Ewan kung totoo yan ha. Ito yung naging chok niya no. To choker. Fast forward sa taong 2026, buwan ng Pebrero ay ikinagulat ng lahat ang paglabas niya ng kantang pinamagatang Tuntok na tumatalakay tungkol sa pagkawala niya sa Flip Top at ang di umano'y pagpunta niya sa anniversary ng Flip Top upang sadyain si Enigma at ayusin sana ang kanilang lamat. Flip Top. Wala tayong kasiguruhan dun kung yun na talaga yung ano niya, yung adhikain niya nun para pumunta sa liga, yung alam mo yun, yung mapag-usapan yung naging issue niyang yun. Pero mamaya, sige, dugtuan natin yung ano natin yun, panoorin mo natin. Anniversary, nag-ayang pumunta doon para magpakumbaba at masabi ko yung rason. Yun nga lang, mukhang hindi pa ready ang ating presidente. Kaya nangyari ang mga susunod na kaganapan. Tinawag ng bantay, si Enigma daw nagalit at ang sabi sa akin, pinapaalis ka ni Arik. Mula YouTube, FB at TikTok ay bumuhos ang simpatya kay Apex ng Oo, naging, eto nga, naging usapin nga yung kanta ni Apex na yung tuldok na yun. mga fans at pati na rin ang mga kapwa niyang rappers. And ang top 1 trending pa nga Naging million views yun, alam ko, sa isang araw lang. O halos 2 araw. Basta ganun yun eh. ang kanyang kanta sa ilang music platforms. However, kabaligtaran ito sa nangyari kay Enigma. Dahil I think sa unang pagkakataon ay tumumog siya ng samot-saring hate, pati na rin ang ilang mga bumubuo ng liga. Pero hindi papansinin ni Enigma yan, yung issue yan na kung alam mo yun na papatulan yung hindi niya patulan yan. Nanatiling kalmado ang presidente at mas tinuon na lang ang atensyon sa mga susunod na hakbang ng Flip Top. At bilang Cyberflex na simulat sa pool, Flip Top na ang content, ang hirap magsalita. Cyberplex, shoutout sa'yo.
about sa kanya eh. Hindi dahil content creator lang ako, kundi dahil hindi ko naman alam yung side ni Enigma. Kumbaga, POV lang ni Apex ang meron tayo. Ganun pa man, ilalagay ko na lang dito yung thoughts ng iba't ibang respetadong flip top MC na mas nakakaalam at nakakakilala kay Enigma. I doubt na talagang kasama si Enigma sa ganun, na hinahayaan niya or in-encourage niya dahil yun. alam mo naman, pagkakilala mo Oo, kay Enigma, hindi. talagang for the culture yun. Oo. Alam mo, pagtatanggol niya lahat. Oo. Alam mo, yung sugal, normal na lang yan eh. Kumbaga, para sa akin lang ang sugal na yan, normal na yan eh, katuwaan na lang yan eh. Yung nangyayaring yun, normal na lang yun eh, yung pustahan na yun. Pero sa palagay nyo ba, kung alam ni Arik na nagkakaroon ng pustahan sa liga na alam niyang ikakasira ng liga, sa palagay nyo ba, ito-tolerate niya yun? Siyempre, hindi. Kaya, nakita mo, di ba, parang naapektuhan talaga siya dito after ng battle. Nakita ko, ano yun. Hindi, Parang, sa akin, parang may sinabi yata siya dito after na parang kahit Yun yung nagsalita siya bago niya i-announce yung nanalo sa laban ni ni Sinyo tsaka Apex. parang ano. pero top shit, pag gano'n. May iba, mga Or sa share niya yata yun sa Facebook or sa YouTube. Di parang may sinabi siya. Yan talagang nagpupustahan. Oo. Hindi na nga siya tago. Di ba yung kaya ano nga, may website niya. Naiintindihan ko naman yung mga sugarol, yung mga, hindi ko pinapakailaman yung trip nyo kung gusto yung magsugalan sa inyo naman yun. Pero ang sa akin is pag yung nandun na sa loob yung sugalan. Parang ang dating, nagiging masama si Enigma. Na para ba? Dahil kasi, Siya yung nagpasimuno. dahil kasi, pangalan niya Enigma kasi yung binanggit niya. Nabanggit nga kasi yung yung pangalan ni Enigma sa linya ni sino yan? Sa linya ni Pex na yon. Kaya isa sa mga naging highlight. Si Enigma, paano niya naloko? Di ba sabi niya? So, siya lang yung nabanggit na pangalan kasi. Okay, yung kay Apex, yung kay Apex kung bakit siya binan o napan. Para sa akin, parang hindi ko rin trip. Parang pwede pa sanang bigyan. Pero dahil sa ginawa niya, parang dapat din. 2000 hanggang 2021, 22, ganun sinurvive ng flip top. Tipong nasa kalahating hukay na yung paa niyan na pwede nang mawala. Pero sinurvive, nilaban. At the same time, ginawa ng issue kahit hindi naman totoo. Para lang mapaganda yung linya mo, sasakyan mo yung issue, sisiraan mo si Enigma na may sarili ng anak, pakalimutan yung league. Although, battle rap siya eh. Pwede mo sabihin lang. Pwede mo naman sabihin lahat eh. Pero yung kredibilidad ni Enigma, hindi siya ganoon. Na alam mong, yung tipong pinilit mong buhayin yung liga. Sinakripisyo mo yung buhay mo nung pandemic. Tapos, eto lang yung ibabalik mo. Eto pa yung gagawin nyo sa flip top, yung sisiraan. Parang si Enigma, sa desisyon niya, labas tayo doon. Ng flip top, labas tayo. Kasi sa bandang huli, siya pa rin talaga yung yung masusunod eh kung dapat ba magpatuloy si Pex sa liga. Na kay pa rin yun, na kay Enigma pa rin yun. Kaya may kasabihan nga tayo na boss is boss. Yun na nga yun eh. Bandang huli, boss pa rin masusunod dyan. Kumbaga, yun lang din naman yung akin. Ikaw, anong masasabi mo? Tama lang bang naban si Apex? O karapat-dapat pa siyang ibalik sa Flip Top Battle League? Ako nga pala si Cyberflex. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. So ayun napanood naman natin kung ano yung naging dahilan na kung sino yung mga involved sa usaping ito noon, no? Sugal, at ang ko naman, ang pananaw ko lang ang sugal naman ay normal lang sa sa isang laro yan eh. Yun nga lang, tulad yung sinabi ko kanina, tulad ng kung alam ni, halimbawa alaman ni Enigma na nagkakaroon ng sugal na ganun sa liga, na alam naman niya makaka-apekto sa botohan ng tao, sa palagay niyo ba ito-tolerate niya yun? Sa palagay ko naman hindi. Tsaka ang haba ng ang tagal lang nangyari nung issue yun na si Apex ay, anong taon ba yun yung laban na yun kay kay 2000, 2003? Ay, 2003. 23 ba yun? 2003 naman.
2023 ba? O tama, 2023 yata yun yung laban nila ni, ni Sinyo. Lumipas ang 3 taon, di mo man lang kinausap. Hinayaan mong lumipas yung 3 taon na hindi man lang kayo nagkausap ng personal ni Enigma. Alam mo yun? Alam mo naman na kung gaano kabibigat yung mga isyong binato mo sa liga. Alam mo yun? Hindi sa inusgahan kita. Sinasabi ko lang yung yung pananaw ko sa isyong yun na lumipas ang 3 taon na hindi mo man lang kinausap para linawin yung mga bagay-bagay na yun. Hindi yung pagkabanggit mo sa kanya ng isyong yun, yun na yun. Tapos na yun doon. Alam mo naman kung gaano kabigat yung sinabi mong yun, na sinabi mo na nga sa kanta mo na alam mo ang kakahinatnan ng sinabi mong yun. At eto na nga, na bandang huli, si Enigma lang ang makakasagot kung ibabalik niya ba si Pex sa liga. Na kay Enigma lang yun. Yung decision na yun. kung ayaw man niya, kung ayaw man niyang sumang-ayon, nasa kanya pa rin yan. Nasa kanyang, may dahilan siya kung bakit ba nangyari yung ganun. Isa sa mga nagpapatunay lamang na kahit gaano tayo kagaling sa isang larangan, tandaan natin na gugulong at gugulong pa rin yan kahit na mawala tayo dyan. Tulad noon, si Pex, alam naman natin kung gaano siya kagaling sa liga. Alam naman natin kakayahan ni Pex pagdating sa liga. Pero mawala man yan, hindi titigil ang liga, diretso pa rin yan. So, tandaan natin yung kasabihan na boss is boss, kasi bandang huli, boss pa rin talaga ang masusunod sa mga bagay-bagay. So, ayun. Ang content natin ngayon. Love, peace. Ciao.